Tuwing lumalabas ang asawang lalaki, umakyat ang asawa sa pader para manaktik sa kanya. Natuklasan niyang namimili ang kanyang asawa kasama si Chusan. Hindi sumugod ang asawang babae para pigilan. Sa halip ay tinawagan niya ang biyenang nasa ibang bansa. Pagkabalita nito, agad na umuwi ang biyenan gamit ang pribadong eroplano. Pagbaba pa lang ng eroplano ay bumili na siya ng regalo para sa manugang na babae. Binili ko ang bagay na ito. Pakibalot po ito para sa akin. Matalas talaga ang mata ninyo. Ito po ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Kamay mismo ng artisan na si Tham Ngoc ang nagbordado nito. Ang SUN Zam na ito. Gusto ko po itong bilhin. Ipag-swipe na lang po ang card. Kumusta po kayo? Binili ko ito noong nakaraan. Nagmamadali ako. Bilisin mo. Hoy, dalaga. Naririnig mo ba? Akin itong damit. Naririnig ko. Itong cheongsam na ito ay kinamin na burden ni Master Tham Ngoc. Kaya, binili ko na ang cheongsam na ito. Ipagkaloob mo na sa akin. Mag-swipe ng card. Itong dalaga. Dapat may pagkakasunod-sunod naman ng mga bagay. Nakakatawa ka talaga. Nauna ka dito. Sa iyo ba ang buong tindahang ito? Nakabayad ka na ba? Magbabayad na ako. At agaw mo itong blusa mula sa akin. Malinaw na nakita sa CCTV ng tindahan. Maaari ring sumaksi ang mga tauhan ng tindahan. Pagbibigyan kita. Gusto mo bang pumili ng ibang modelo? Malinaw na ba ang pagdinig mo ngayon? Sabi niya, pumili ka na lang ng ibang disenyo. Hindi ko maintindihan ang tulad mong nakatatanda. Bakit mo pa isinusuot ang magandang barong Tagalog na ito? Umiinom ka ba ng elixir ng buhay kaya hindi tumatanda? At saka, para saan ko pa binili ang barong Tagalog na ito? Wala ka pang karapatang magtanong. Ngayon, ang cheongsam na ito ay kailangan kong makuha. Ang cheongsam na ito ay regalong inihanda ko para sa magiging biyenan kong babae. Kung sasabihin mo ang mahalagang bagay na ito, hindi ka patatawarin ng asawa ko. Asawa mo? Sino ba siya? Kilala na kilala ang asawa ko. Siya ang CEO ng Hanhai Group, alam mo ba? Lahat ng condominium dito ay pag-aari niya. Huwag mo nang banggitin ang isang cheongsam na ito. Kahit si Tham Ngoc na artisano mismo, kaya niyang anyayahan ng asawa ko sa bahay. CEO ng Hanhai Group. Baka si Han Tuan yun. Imposible. Han Tuan, paano siya magkakaroon ng kabit? Anong problema mo? Natatakot ka na? Mas mabuting humayo ka sa harapan ko. Kung gayon, tawagin mo ang asawa mo dito. Hayaan mo akong makita. Ang prinsipyo ng una na dumating, una na mapagsisilbihan. Maaaring magbago dahil hindi naman ganoon ang estado ng asawa mo. Matandang ito, naririnig ko ba ng tama? Anong klaseng tao ang asawa ko at makikilala ng katulad mo? Napakahalaga ng oras namin. Tumigil ka. Nagsisimula ka na naman ng gulo. Umalis ka. Ninakaw mo ang gamit ng iba. Ang kapal ng mukha mong gawin yun. Walang hiya ka talaga. Tama ba yun sa tingin mo? Ibinigay ko sa'yo. Ituring mo na lang na bayad sa pagpunta mo rito. Ngayon, kukunin ko na ang saya, pwede ba? Isipin mong swerte ka. Dahil nakilala mo ang isang babaeng kagaya ni Princess Tong na maganda at talented. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Sa tingin mo ba, sa mundong ito, ay kayang lutasin ng pera ang lahat ng problema? Hayaan mong sabihin ko ng diretso. Ang asawa ko ang tagapagmana ng Hanhai Group. Ang pangalan niya ay Han Tuan.
Ano ang sinabi mo? Asawa mo si Hantuan. Pero bakit ko narinig na ang asawa ni Hantuan ay napakabait at mahinahon? At may pambihirang talino pa. Siya ay laging magalang at mapagkumbaba. Ikaw naman. Hindi ganyan. Hinahamak mo ako. Bakit bigla kang nahihiya sa sarili mo? Ikaw. Sa aking pagmamasid. Ikaw ang impostor. Titigil ako rito at maghihintay. Anong paraan ang kanyang gagamitin? Baka kaya mo akong pasukuin. Sakto, gusto ko ring subukan. Tingnan natin kung talagang gagawin ni Hantuan ang kaiyahiyang bagay na ito. Hello, mahal. Anong problema? Irog. Boses ni Hantuan yan. Siya nga talaga, mahal. Halika rito, tulungan mo ako. Naghahanda ako ng salo-salo para sa pagbabalik ng nanay ko. Wala akong oras para sa ganitong bagay. Mahal. Huwag ka nang maghanap ng away. Sasabihin ko sa'yo, itong cheongsam na ito, ang isusuot ko sa salo-salo para sa pagbabalik ni Mrs. Van. Isang marangyang salo-salo. Naglakas loob pa siyang dumalo sa salo-salo para sa aking pag-uwi. Sige. Gusto mong gamitin ang pera para lutasin ang problema. Kaya gusto ko na magbayad ka ng halagang katumbas ng lahat ng pera mo. Basta't mag-iwan ako ng magandang impresyon. Kay nanay ni Hantuan. Sa hinaharap, ako ang magiging bagong may-ari ng Hanhai Group. Gaano ba kahalaga ang kaunting perang ito? Sige. Itong barong Tagalog na ito. Ipinagbibili ko ito sa'yo. Siyempre, malaki ang pagkaalala ko sa mukha mo. Sa salo-salo para sa aking pagbabalik bayan. Ilalantad ko ang tunay na pagkatao mo sa harap ng maraming tao. At ipapahiya kita, sa piging para sa pag-uwi. Ilalantad ko ang tunay na pagkatao mo sa harap ng maraming tao. At ipapahiya kita. Tita Van, matagal na tayong hindi nagkita. Mula nang ikaw ay pumunta sa ibang bansa. Hindi ka na nagpakita sa publiko. Natatakot ako na maraming tao ang hindi makakilala sa iyo. Tama. Kaya ni Hantuan para sa akin ang pagdiriwang ng aking pagbabalik sa bansa. Tama. Narinig ko na nagpakasal si Hantuan sa isang napakatatalinong asawa. Hindi ko pa siya nakikita noong nasa ibang bansa ako. Ngayong nakabalik na ako, kailangan kong makilala siya ngayong gabi. Sige. Ipapakilala ko sa inyo ang isa't isa. Pagkakataon na rin na nais kong ipaalam na si Yen NHI ang opisyal na magpapatuloy sa Hanhai Group. Maligayang bati, Hohan. Ikakasal ka na sa mayamang pamilya. Tama ka, Hohan. Sa hinaharap, sana tulungan mo kami. Sige na. Siyempre. Hindi mawawala ang benepisyo ninyo. Ayon kay Hantuan, magsusuot ang kanyang ina ng isang maitim na berdeng gown. Napakagwapo ng kanyang pangangatawan. May kahahangang aura, tiyak na siya ang ginang Van. Excuse me, ikaw ba si Ginang Van? Ikaw pala. Huhan, sino yung tao na yun? Siya yung nakipag-agawan sa akin sa borough. Suot niya ay kapareho ng kulay kay Ginang Van. Baka nagkamali ako ng pinag-initan. Huhan, huwag kang mag-isip ng masyado. Kung siya nga si Ginang Van. Marami ng mayayamang tao ang nakapalibot sa kanya. Tama, siguradong nagkataon lang ang suot.
Paano siya naging Madam Van? Tama kayo. Paano siya naging Madam Van? Tama kayo. Isang babaeng agresibo at bastos tulad niya. Paano siya magiging Madam Van? Paano kaya? Kahapon, inagaw ko sa iyo ang Cheongsam na iyon. Hindi ka pa rin ba nagpapatalo? Ngayon, sinadya mong pumunta dito para manggulo. Mas mabuting umalis ka na. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Isang ordinaryong Cheongsam lamang iyon. Wala akong pakialam talaga. Sino ka ba para isipin iyon? Huminga ka man lang sa mga pagkaing inihanda ko para kay Ginang Van. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang ina ni Han Tuan. Diyos ko! Ano naman kung sino siya? Sino nga ba siya? Hindi kaya ikaw ay si Yen Nhi? Ang lala ng pag-iilusyon mo. Akala mo ako si Yen Nhi. Pero okay lang. Pwede kong dalhan muna si Yen Nhi. Kaya ang salo-salo ngayong araw. Talagang si Han Tuan ang nagdala sa iyo. Oo. Sinabi sa akin ni Han Tuan na inihanda niya ang piging na ito upang dalhin ako kay Ginang Van. Upang makuha ang kanyang pagpayag. Ano, Han Tuan? Sabmoy para salubungin ako pauwi sa bansa ang handaan na ito. Para lang pala makilala at tanggapin ang kabit mo. Alam mo ba, ginagamit ka lang ni Han Tuan. Madam Van. Ibabahagi na niya ang buong kapangyarihan ng kumpanya sa kanya. Magiging walang silbi ka na. Paano mo nasabi ng sigurado na siya talaga ang papatuloy sa kumpanya? Nako, nakakatawa ka naman. Magre-retiro na si Madam Van. Han Tuan. Isa pa, siya lang ang anak na lalaki ni Mrs. Van. Hindi niya ito ipagkakatiwala sa kanya. E di ba't sa iyo pa niya ito ipagkakatiwala? Ako ang pinakakilala sa ugali ni Mrs. Van. Hindi niya pababayaan na isang tulad niya. Ang mamahala sa kumpanya. Ikaw ang asawang may naninilaw na mukha na nakatira sa bahay ni Han Tuan. Yen Nhi. Ang galing ng imahinasyon niya. Napagkakamalan pa niya ang sarili bilang si Yen Nhi. Pero buti na lang. Ako muna ang magsiyasat para sa manugang. Kaya ang party ngayong gabi, talaga bang dinala ka rito ni Han Tuan? Oo, sinabi ni Ginoong Han Tuan. Ang pag-oorganisa ng piging na ito ay para dalhin ako kay Ginang Van upang matanggap ang kanyang pagkilala. Han Tuan. Ang dami mong sinabi na gustong magdaos ng salo-salo para sa aking pag-uwi. Para ka lang palang naghahanda ng daan para sa kerida mong ito. Alam mo ba? Ginagamit ka lang ni Han Tuan. Ibibigay na ni Madam Van ang buong kumpanya sa kanya. Mawawalan ka na ng silbi. Paano mo nalaman na siya talaga ang magiging tagapagmana ng kumpanya? Nakakatawa. Magre-retiro na si Madam Van. At si Han Tuan ang nag-iisang anak ni Madam Van. Kung hindi sa kanya ibibigay, sa akin pa ibibigay. Ako ang pinaka nakakaunawa sa ugali niya. Talagang hindi niya papayag ang pumasok sa pinto ang isang kerida na tulad mo. Tara. Halika kayo tingnan nyo ito. May isang walang hiya na kerida. Ang nagtangkang magmalaki sa legal na asawa. Sino yon? Sino ang kerida? Siya nga, kerida na nanggulo sa relasyon ng iba. Ang yabang naman ng keridang yun. Pero parang pamilyar ang mukha ng babaeng to. Mukhang anak sa labas ng pamilya ho. Nandito na pala si Ginang Van. Bakit hindi mo ako sinabihan? Anak sa labas, Prinsesa Song, ay malapit ng maging asawa ni Han. Tama. At saka, ang hindi minamahal ang talagang kabit. Sabi ni Han Tuan, gusto na sana niyang iwan ng tiyahin mong pekes mukha, para pakasalan ako. Sabi ng lahat, ang asawa ni CEO Han ay madalas malayo ang trabaho at bihira pumunta sa kumpanya. Mukha ba? Tumatanda na kaya ayaw nang makipagkita kanino man. Kaya pala mahal ni CEO Han ang ating si Ho-han. Tama, ang isa ay bata at maganda. Ang isa naman ay
Si CEO Han ay nagkasala lang ng karaniwang pagkakamali ng mga lalaki. Nakita mo, yan NHI. Ang posisyon bilang may bahay ng pamilyahan, sa akin mapupunta. Ikaw na matanda at pangit na babae. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na sana akong nagbitin sa sarili. Namumuhay ako ng marangal at malinis. Ang dapat lang magbitin sa sarili ay mga daga-sakal na tulad mong takot sa liwanag. Walang hiya ka babaeng matanda. Hinamak mo ako. Tingnan mo kung pupunitin ko yung bibig mo. Tumigil ka. Sinong nag-aaway sa Hanhai? Manager Joe, sakto ang dating mo. Palayasin ang matandang babaeng ito, at ang mga kasama niya, itapon sa labas. Pangulo. Anong ginagawa mo dyan? Ayaw mo bang sundin ang utos ni Miss Song? Isang salita lang mula sa kanya, mapapaalis ka agad ni CEO Han. Inuutusan kita. Itapon mo sila kaagad sa labas. Kahit gumuhit ang langit, ako ang bahala. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sige. Sasabihin ko kay Han Tuan na tanggalin ka kaagad. Matandang bruha, kung ako sa iyo ay umalis ka na ng kusa. Pag nakuha ko ang kumpiyansa niya mamayang gabi, papaalisin kita sa bahay na ito. Sa tingin mo ba talagang magtatangi siya ng babaeng umaasa sa pag-akyat sa kama ng iba para lang umangat? O baka naman ikaw ang tatanggakin niya, isang babaeng hindi marunong tumingin sa sitwasyon. Ang nasa kapangyarihan sa Hanhai ay si Han Tuan. At ang minamahal niya ay ako. Kayo na nakaupo dito, kung sino ang gusto pang magpatuloy sa Hanhai. Tumindig kayo, habarin ninyo ang damit niya, para magsilbing babala. Sino ang maglalakas loob na gawin iyon? Gawin ninyo, kung hindi, paputulan ko ang pakikipagtulungan ninyo kay Han Tuan. Malapit nang magsimula ang handaan. Hindi ko alam kung paano nagkakasundo sina Ho Han at ng kanyang ina. Lumabas ka. Lumabas ka nga. Anong nangyari sa iyo? Nakita mo. Ito. Ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Hanhai, mula kailan ikaw na ang nagdidikta? Nakitulog ka kay Han Tuan ng 2 araw, itinuturing mo ba talaga ang iyong sarili na boss? Magsalita ka ng may respeto sa akin. Kung hindi, marami akong paraan upang tuluyan kang mawala. Subukan mo. Dumating na si CEO Han. Pagkatapos ay hahayaan kitang makita mismo kung sino talaga ang pipiliin ni Han Tuan. Hu Han. Mahal, sinaktan niya ako. Nanay. 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 Han Tuan. Tinatawag mo siyang nanay. Siya ang tunay na ina ni Han Tuan. Kaya, ang babaeng kinainan ko ay si Ginang Van, ang pangulo ng Hanhai Group. Nako, wala na. Gusto ko sanang mag-iwan ng magandang impresyon kay Mrs. Van. Ngayon naman. Nanay, ano ba tong nangyayari? Han Tuan, ito ba yung sinasabi mo? Na hindi ka nakikisama sa mga babaeng hindi desente? Han Tuan, malaking regalo talaga ang inihanda ko para sa iyo, Nay. Nanay, hindi ganoon si Ho Han katulad ng iniisip mo. Naghandog pa siya ng regalo para sa iyo. Regalo. Ang lakas pa rin ng loob mo para banggitin ang mga regalo. Han Tuan, huwag mong sisihin si Ginang Van.
Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko rin alam kung saan ako nagkasala kay Ginang Van, nakita pa lang niya ako, sinaktan niya na ako. Natakot ako ng sobra. Nanay. Kahit hindi mo gusto si Johan, hindi naman maaaring manakit ng ibang tao. Han Tuan, hindi ka man lang nagtanong kung ano ang nangyari, naniniwala ka agad sa kanya. Sinisisi ang kanyang tunay na ina. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ang sampal na ito, ako ang nauna, upang disiplinahin ng isang mapagbalat kayo, at walang hiya mong babae. Ginang Van, ako po ang may kasalanan. Hindi ko dapat inagaw ang barong Tagalog na gusto mo. Ngayon, nakasakit ka na, nakapagalit ka na rin. Sana huwag mong sisihin si Han Tuan. Kami, tunay kaming nagmamahalan, nakakadiri. Ikaw na Querida, nagkukunwari pang busilak na bulaklak. Nasaan na yung kayabangan mo kanina, nangaagaw ka pa ng asawa ng iba. Talagang nakakasuka. Tumahimik ka. Kailan naging pakialam ng isang dayuhan tulad mo ang mga usapin ng pamilyahan? Ang aming pamilyahan, kailan pa naging? Bakit hinayaan ng ganitong klaseng lobo na makapasok? Nanay. Ngayon na umabot na sa ganito ang sitwasyon. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Si Yen NHI, sawang-sawa na ako sa kanya. Gusto ko siyang hiwalayan. At pakasalan si Johan. Sinabi ko na, si Yani lang ang tanggap kong manugang. Ano ba ang meron kay Yani? Gusto lang niyang umakyat sa pamilyahan. Anak na babae ng pamilya Song na tulad niya. Hindi ba't may hangad din umakyat sa lipunan? Gusto mo ba siyang pakasalan? Sige. Kung gayon, umalis ka kasama siya mula sa pamilyahan para sa akin. Inay. Sa tingin ko ay tumatanda ka na kaya nagiging malilimutin ka. Huwag mong kalimutan. Ngayon, ako ang chairman ng Hanhai Group. Hindi pa sigurado kung sino ang aalis at kung sino ang mananatili. Nakagalit ko na si Ginang Van. Ang tanging magagawa ko na lang ay kumapit kay Han Tuan. Tama, basta matulungan ko lang siyang makuha ang kontrol ng kumpanya. Mapatalsik ang matandang babaeng ito. Maaari pa rin akong maging tunay na may bahay ng Hanhai. Tama, ngayon ikaw, bukod sa pagiging tunay na ina ni Han Tuan. Ano ka pa? Isang matandang uring babae na walang kapangyarihan o impluwensya. Sa anong karapatan mo ako at si Han Tuan pagtuturoan dito? Inay. Matanda ka na. Dapat magpahinga ka na. Mas mabuti gawin natin ito. Inay, ibigay mo sa akin ang selyo ng kumpanya. Pipili ako para sa iyo ng pinakamagandang retirement home sa Haicheng. Para doon ka mamuhay ng matiwasay sa iyong pagtanda, at magkaroon ng komportableng buhay. Panaginip lang yan. Ikaw lang ang anak kong lalaki. Kung hindi sa iyo, kanino ko pa ibibigay? Kay Yen NHI na walang kwentang yun ba? Walang kwenta. Si Yani ay nagsusumikap araw at gabi para sa kanyang mga anak at sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Walang ambag man o may hirap din. At sa huli, mula sa bibig mo, ang natanggap niya ay dalawang salitang walang kwenta. Sa buong Haicheng na ito, kapag binanggit ang Hanhai Group, sino ba ang nakakakilala kay Yen NHI? Sino ang nakakaalam kung ano ang nagawa niya? Sa loob ng maraming taon, nakakapit siya ng walang hiya kay Han Tuan. Hindi ba't dahil ito sa ari-arian ng pamilyahan? Ang matandang ginang ay malabo na ang mata, hindi na makilala ang tama at mali. Tama, pagbanggit sa Hanhai, ang alam ko lang ay si CEO Han ang stratehistang planner. At hindi pa ako nakarinig ng anumang Yen NHI. Tama, si CEO Han ang tunay na simbolo at ubod ng Hanhai. Tama, ang pangalan ko, Han Tuan. Ang kumpiyansa at ang palatandaan ng Hanhai Group. Ano ba yung Yen NHI na yan? Makikipagkumpitensya pa sa akin. Mabuti. Kung ganyan ang kumpiyansa mo. Tanungin kita.
Ano ang pangunahing negosyo ng Hanhai ngayon? Sino ang pinakamalaking? Anong kumpanya iyon? Kabuuang kita at netong kita noong nakaraang taon. Magkano ang bawat isa? Han Tuan, ang may hawak ng kapangyarihan sa Hanhai Group. Ang maliliit na bagay na ito. Bakit kailangan niyang personal na magtanong? Maraming department managers sa ibaba. Para saan sila ipinanganak? Tama, hindi mali. Ang Hanhai ay nagpapakain ng libu-libong tao. Lahat ba sila ay pabigat lamang? Ang mga bagay na ito ay tiyak na sila ang may pananagutan. Ako ay isang dayuhan. Alam ko pa na ang Hanhai may libu-libong tao. Lampas na ng 10,000. Kahit ang pangunahing operasyon at mga kasosyo ay hindi alam. Ang CEO na ito, talagang hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Tumigil ka. Sino ba kayo para manghimasok sa mga bagay-bagay ko? Han Tuan, hindi ka nagsisisi at nagpapakita ka pa ng kapalaluan. Nais mo bang wasakin ang Hanhai sa iyong mga kamay? Ngayon, pababagsakin kita mula sa posisyon mong CEO. At paaalisin. Han Tuan, hindi mo alam kung paano magsisi at manatiling mayabang. Gusto mo bang masira ang Hanhai Group? Ngayon, tatanggalin kita bilang CEO. Umalis ka. Sinasaktan mo ako, dahil sa mga taong ito. Sinasaktan mo ako, kung alam ko lang noong araw na isa kang tanga at walang hiya. Pinatay na kita noon pa. Para ngayon hindi mo sisirain ang reputasyon ng pamilyang Han. Ang pamilyang Han. Pamilyang Han na naman. Ang pagpapakasal ko kay Yen NHI ay sa pilitan ng pamilyang ito. Dahil lang nailigtas niya ang buhay mo. Pinilit mo akong pakasalan siya. Kaya tinanong mo ako kung gusto ko ba siya? Hindi ba ako pwedeng mabuhay para sa sarili ko? Gusto kong makasama ang taong gusto ko, magkasama habang buhay. Ano bang mali doon? Suot mo ngayon ang balat ng CEO ng Hanhai Group. Iyan ang iyong responsibilidad. Kailangan mong protektahan ang Hanhai Group. At protektahan ang reputasyon ng pamilya Han. Ilang taon ko nang pinoprotektahan. At sapat na iyon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, si Ho Han. Ang taong nais kong pakasalan. At si Yen NHI. Tiyak na pakakawalan ko siya. Sige, walang problema. Pero nakalimutan kong sabihin sa iyo. Si Yen NHI, siya ang pinili ko. Ang tunay na tagapagmana ng korporasyon. Kung pakakawalan mo siya, mawawalan ka ng lahat. Ako ang CEO ng Hanhai Group. Sinasabi mo bang pauuwiin akong walang dala? Imposible. Dahil sa mga nakaraang taon, ikaw ay naging palamunin at walang pagsisikap. Marahil hindi mo alam, ang Hanhai Group sa Beijing ay isang maliit na sangay lamang. Ang tunay na punong tanggapan ay pinamumunuan ko sa ibang bansa. Ang akala ko ba nagbakasyon ka lang sa ibang bansa sa mga nakaraang taon? Sa totoo lang, namamahala ka ng punong tanggapan. Ngayon mo lang nalaman. Ang tanga-tanga mo talaga. Inay, ako lang naman ang iyong anak. Alam kong ako ang paborito mo. Tingnan mo, nai-prepare na ang kasunduan. Pirmahan mo na lang. May mukha ka pang tanggapin. Ma, nagbibiro lang ako kanina. Seryoso ka na naman. Hindi ba't ikaw naman ang laging nasusunod sa bahay? Sino bang may lakas ng loob na sumuwi sa'yo? Kanina mo pa sinasabi na dalhin ako sa home for the aged para mag-enjoy sa pagtanda. Hindi ba ako iyon? Ginang, pakihinahon po. Kami po ni Han Tuan ang may kasalanan kanina. Mga bata pa po kasi kami at walang alam. Kayo pong matatanda ay mapagpatawad. Huwag po ninyo kaming pansinin. Huwag po ninyo itong isipin. Ano ba yung gumagawa ng ingay? Nakakasuka lang pakinggan. Gustong samuka. Nanay, mali ako. Huwag na kayong magsabi ng galit na salita. Alam ko, na ang kasunduan sa paglilipat na ito ay inihanda ninyo para sa akin.
Tama, inihanda kita ng ina mo. Ngunit sa itsura mong ito ngayon, dahil sa kapangyarihang walang hanggan. Nagkasala sa asawa, nagkasala sa angkan. Nagbago na ang isip ko. Huwag po, inay. Nagkamali po ako. Nanay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po uulitin. Ikaw lang ang aking anak na lalaki. Ipinapangako ko, na sa hinaharap ay palaging magiging mabuti ako kay NNHI. Ipinapangako ko sa iyo. Pangako, ang iyong pangako, sa akin, ay matagal nang hindi na nagkakahalaga. Mula bukas. Hindi mo na kailangang pumasok sa kumpanya. Nanay. Nanay, huwag ninyo po akong tanggalin sa pwesto. Marami pang kailangang asikasuhin sa kumpanya. Mas magiging maayos ang kumpanya kung wala ka. Tingnan mo ang mga kagaguhan mong ginawa. Kung wala si NNHI na nagpakatatag noong mga taon na wala ako. Matagal nang bumagsak ang hanhay sa mga kamay mo. Hindi ako iyon. Siya yun. Si Hohan, yung walang hiya nitong babae. Ginayuman niya ang anak ko. Nabihag niya ang anak ko. Kaya nagawa niya yun dahil sa kahibangan. Hantu, ulitin mo nga, nakalimutan mo na kung paano ka kung makaakit sa akin noon. Ngayon sinisisi mo sa akin lahat ng maruruming gawain. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Nanay, ipinapangako ko, na sa hinaharap, hindi na ako makikisalamuha sa babaeng ito. Puputulin ko agad ang usapan niya. Hantuan, gago ka, hindi ka tao. Nanay. Ang mabait kong anak, magaling ka talagang magpanggap. Akala mo ba? Maniniwala ulit ako sa'yo. Nanay. Ako lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Han. Kahit hindi ko ito ibigay sa iyo ngayon. Kapag namatay na ako, mapupunta pa rin sa iyo ang lahat ng ari-arian na ito. Hindi ko naman ito madadala sa aking libingan, di ba? Kaya, bago ako mamatay, papipirmahan ko muna kay NNHI ang kasunduan ng paglilipat na ito. Inay, nababaliw ka ba, ina? Ang yaman ng angkanhan, ibibigay mo na lang sa iba ng ganon-ganon. Kung ako ang mamamahala, siguradong mawawasak ang daang taong legasya ng angkanhan. Paano ako makakaharap sa yumaong ama ko? Mga ginang at ginoo. Ngayong gabi, naging katawa-tawa na tayo sa lahat. Ang mga usapin ng pamilya Hanhay, kami mismo ang bahala rito. Ngunit nais ko rin sanang tandaan ninyo. Ang tagumpay ng Hanhay sa kasalukuyan, ay dahil sa katapatan. Sa mga alituntunin, at sa pagkakaisa ng lahat. Hindi dahil sa mga masamang paraan, o maruruming gawain, kung may gustong gumamit ng maruruming paraan para guluhin ang Hanhay. Ito ang magiging wakas. Kahit pa sarili kong anak na lalaki, ay walang kitaliwasan. Van Tham. Kung gusto mong magsakripisyo para sa prinsipyo, huwag mong sisihin ako, kung wala na akong pakundangan sa huling pagkakataon bilang ina at anak. Sino yan? Hantuan, maghihimagsik ka ba? Huwag na, hindi ngayon ang panahon para makipag-away sa kanya. Kapag tinulungan ko siyang makuha ang kumpanya, saka lang ako tunay na magiging ginanghan. Ang kahihiyang aking dinanas, ay ibabalik ko ng 100 beses. Nanay, minamaliit mo pa rin ako. Kahit hindi lamang operasyon at cash flow ng Hanhay Group. Alam ko naman. Sa 1000 araw na paghahanda, isang saglit lang ang paggamit, mula nang umalis ka sa Beijing. Inaasahan ko na nadarating ang araw na ito. Kaya, Hantuan, kanina ay umarte ka lang, di ba? Ginulat mo ako ng sobra. Siyempre, matalino ka pa rin. Mga ginang at ginoo, malinaw na ang sitwasyon ngayon. Sa Beijing, ang pagpili ng tamang pangkatin ay mas mahalaga kaysa pagsisikap at kakayahan.
Ang nakakaunawa sa panahon ang tunay na mahusay. Tama si CEO Han. Tama, lahat kami ay sumusuporta sa desisyon ni CEO Han. Nanay, nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na pagkakaisa ng mga tao. Inay, maayos mong ilipat sa akin ang mga shares, para maalagan kita sa iyong pagtanda. Huwag kang mangarap. Ang pamilya nating Han. Ngayong araw na ito, paulit-ulit mong sinasabi ang pamilya nating Han. Mukhang nakalimutan mo na, kung ano ang apelyido mo, ano? Ang daang taong pamana ng pamilyang Han. Sa madaling salita. Ano ba ang kinalaman nito sa inyo? Ginang Van Tham. Mabuti. Dahil hindi ka sumuko. Ngayon sa harap ng lahat. Ako ay opisyal na magpapahayag ng tagapagmana ng Hanhai Group. Kalihim Wang, mag-imbita ka agad ng press conference. Kumusta Iuhan? MS, Van, magandang araw po. Ako po ang bagong secretary ng chairman. Ako si Secretary Lai, at yung hinahanap niyong si Secretary Wang. Pinatanggal na po ni CEO Han. Nanay, naniniwala ka na ba ngayon? Wala nang makakatulong sa iyo dito. Napakahusay mo, hindi na sayang ang aking pagpapalaki sa iyo. Ikaw ay talagang tumanda na. Ngayon mo lang nalaman. Huli na ang lahat. Sekretarya Lai. Maaari ka nang magsimula. Pangit na matanda, nakikita mo ba? Mamaya, haharap si Han Tuan sa lahat ng media, upang ipahayag na ako ang tunay at tanging asawa niya. At ang magiging bagong may-ari ng Hanhai Group. Kung ngayon pa lang ay luluhod ka na at magmamakaawa sa akin. Bakang pwede pa kitang gawing biyenan. Kung hindi, papaalisin kita. Para maranasan mo ang hirap ng buhay. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Natalo ka na. Bukas pa babalik si Yen NHI. Hindi mo siya makikita, kapag nagsimula na ang press conference. Ako na ang magiging may kapangyarihan sa Hanhai Group. Hindi mo na mababago ang sitwasyon. Ganito ka pa rin kitigas ang ulo. Ayos lang. Mabilis na lang, lahat ng ito ay magiging akin. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Kumusta mga nugot? Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa emergency press conference ng Hanhai Group. Ngayon, naway ipahintulot ninyong aking ipakilala sa inyong lahat. Ang bagong pinuno ng Hanhai Group, si Han. Sandali. Yen NHI. Hindi ba bukas ka pa dapat? Anong problema? Sinasabi mo bang sinira ko ang magandang plano mo, CEO Han? Sino ang nagpasok sa kanya rito? Itapon siya sa labas. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob.
Huhan, ano ang karapatan mo para paalisin ako? Nanay, paumanhin po, nahuli ako. Mabuti ka, hindi naman. Tamang-tama ang dating mo. Yen NHI, ang pamilyang Han ay humaharap sa mga usaping pampamilya. Hindi dapat nakikialam ang mga dayuhan tulad mo. Usaping pampamilya. Ako ay para kay CEO Han. Ilang taon na akong nag-aasikaso ng mga gawaing pampamilya ng pamilyahan. Bakit ngayon lang niya napansin na nakikialam ako? Ikaw ay isang yaya lamang ni Hantuan, isang basurang maaari itapon kahit kailan. Akala mo talaga ikaw ang sentro ng sansinukob. Tama si Hohan. Kung may hiya ka, umalis ka na nga. Huwag ka nang magpahiya pa rito. CEO Han. Hindi ba't dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Paliwanag. Sige, ngayon ko'y opisyal na nagpapahayag sa iyo. Ikaw, si Yen NHI, ay hiniwalayan na ni Hantuan. Mag-empake ka agad, at umalis ka sa angkan ng mga Han. Hantuan, ang lakas ng loob mo. Anong hindi ko kayang gawin? Sa ganitong kalagayan, hindi na rin ako magpapanggap. Ang pangangaliwa sa kasal. Inaamin ko, ako ang CEO ng Hanhai Group. Ano naman kung ako'y nangaliwa? CEO Han, naisip mo na ba itong mabuti? Kapag nagdiborsyo, ang nagkasala ang aalis ng walang dala. Yen NHI. Kaninong panig ba ang may kasalanan? Huwag ka na rito magsalita ng ganyan. Sinasabi mong nangaliwa si Hantuan. Nasaan ang ebidensya? Tama siya. Yen NHI. Malinaw na ikaw ang unang nangaliwa. Ikaw ang dapat umalis ng walang dala. Malinaw na ikaw ang unang nangangaliwa. Ikaw ang dapat umalis ng walang dala. Hantuan, ang daming tao sa piging ngayong gabi. Naglakas loob ka pang baligtarin ang katotohanan. Ang mga naririto sa piging ngayong gabi. Sino ba ang hindi partner ng Hanhai? Nasabi kong si Yen NHI. Ang unang nangaliwa. Kayo po. May tutol ba? Kung wala namang, pumapalag, ang usapin ngayong araw, kung sino man ang maglantad nito sa labas, ay ang pagharap sa pamilyahan. Ang pagharap kay Hanhai. Katarantaduhan. Ano ang basehan ng mga kasosyo ng Hanhai para matakot sa inyo, para mapilit? Nanay. Matanda ka na talaga at naguguluhan ka na. Baka nakalimutan mo na, malapit na akong magmana, ang buong Hanhai. Yen NHI. Kumusta? Natatakot ka na? Basta makiusap ka lang sa akin. Maaari akong maging mapagbigay at bigyan ka ng kaunting pera. Ang kondisyon ay, kailangan mong umalis sa Beijing. Kaya, nag-imbento ka ng isang malaking bitag. Para lang makipaghiwalay sa akin. Ano pa? Dahil lang sa walang kwentang utang na loob mo. Kung hindi, hindi sana kita pinakasalan. Ang pagiging ginanghan mo ng ilang taon ay sapat ng kabayaran sa iyo. E paano naman siya? Tunay na pag-ibig mo ba siya? Ako at si Hohan, magkalaguyo agad ng unang magkita. At nang muling magkita ay umibig. Siya ay banayad, maalalahanin, at may unawa. Daan-daang beses na mas mabuti kaysa sa iyo. Kaya nga, sa lahat ng mga taong ito, para sa pamilyahan, nag-alay ako ng buong sarili para sa Hanhai. Ngunit sa huli, hindi pa rin ako katumbas ng isang anak na babae na hindi man lang makalantad sa liwanag.
Tumigil ka. Tawagin mo akong Ginang Han. Han Tuan. Ito ang huling tanong ko sa iyo. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Oo. Hiwalayan. Kailangang maghiwalay. Sige. Mabuti. Attorney Joe. Narinig mo ng malinaw ang lahat ng sinabi kanina, hindi ba?